Isang magandang gabi sa inyong lahat, mga minamahal at suking tagapakinig ng ating programa, ang Tinig ng Totoong Reformasyon, dito po sa Bob Radio FM 98.9. Isa naman pong pagkakataon na ibinigay sa atin ng Diyos na tayo po ay magkasama-sama dito po sa ating programa ngayong gabi, no? Dito po sa Maragusan, Davao de Oro, at wini-welcome ko po ang lahat ng atin pong mga kaibigan at mga suking tagapakinig na subaybayan po ninyo palagi every Sunday ang ating programa dito po sa Bob Radio. Purihin po ang ating Panginoong Diyos sa isa naman pong pagkakataon na ibinigay po sa atin. And I would like also to greet all my viewers in Facebook. Live po tayo sa grupo na Back to the Old Paths. Okay? Magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat po ng mga Bicolano, maray na banggi sa Indogabos, naimbang nga rabii, sa inyong lahat dyan po sa Ilocos, no? Sa Baguio, Cordillera, naimbang nga rabii kada kayo, amin, gagayim ko. And then sa lahat po ng mga Bisaya, maayong gabi kaninyong tanan, atong pasalamatan po natin ang ating dakilang Diyos sa isa pong pagkakataon naman po na ibinigay po sa atin na muli tayong magkasama-sama dito po sa ating programa, ang Tinig ng Totoong Reformasyon. And sa pagsisimula po ng ating pong programa ngayong gabi, umpisahan po natin ito sa magitan po ng isang simpleng panalangin. Samahan niyo po ako sa prayer. Ama po namin, ang tahanan niyo po nasa mga langit, sa gabi pong ito, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa panahon na ibinigay niyo po sa amin ngayong gabi, na magkasama-sama kami, O Diyos, sa amin pong programa, ang Tinig ng Totoong Reformasyon. Inanyayahan po namin ang inyong banal na Espiritu na siya po ang manguna po sa amin. Buksan po ang aming pangunawa, na buksan po ang aming mga kaisipan upang maunawaan po namin ang mga topic na amin pong pag-aaralan po ngayong gabi. Pagpalain niyo rin po lahat ng mga tagapakinig ng radio station na ito, ng Bob Radio. Pagpalain niyo po sila, Panginoon, kasama po ng kanilang mga pamilya. Dalangin ko po na ang lahat ng mga farmers sa lugar po ng Maragusan, ninyo pong pagpalain na sumagana po ang kanila pong ani at magkaroon po sila ng magandang mga pananim, Panginoon, sa ikaluwalhati po ng inyong pangalan. Pagpalain niyo rin po ang radio station na ito, na patuloy niyo pa pong magamit sa pagpapalagana po ng inyong mga salita sa maabot po na signal ng radio na ito. Pagpalain niyo po ang may-ari, si Pastor and Pastora Villaber. Kayo, Panginoon, din ang magbigay po sa kanila ng good health at ipagkalob niyo po sa kanilang inyong kapayapaan. Pagpalain niyo po lahat ng mga viewers po live on Facebook na sana matanggap po nila, Panginoon, ang lahat ng kanila pong mga pangangailangan sa araw-araw. Gamitin niyo rin po ako bilang inyong tagapagsalita ngayong gabi. Ito po ang aming samot dalangin. Magana po ang inyong kalooban sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, purihin po ang ating Panginoon ngayong gabi, mga kaibigan at mga kapatid. Atin pong ibalik sa Diyos ang lahat po ng pasasalamat, no? At papuri po sa kanyang dakilang pangalan, dahil po binigyan naman tayo ng isa pong pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama dito po sa ating programa, ang Tinig ng Totoong Reformasyon. Ugaliin niyo pong makinig every Sunday 6 p.m. up to 8 p.m. Bali, 2 oras po na tayo po ay magkasama-sama sa ating programa every Sunday. And I do pray and hope po na kung kayo po ay patuloy po na makikinig, madadagdagan po ang inyong kaalaman sa pangkalusugan, gayon din po sa spiritual, no? Dahil ang ating programa po ay meron tayong part 1, may part 2. Part 1 po is nakafocus po tayo on health topic po, no? Mga tips on how to have a good health, and kung mayroon na tayong good health, how to maintain it. So ito po ay atin pong matutunan po dito po sa ating programa. And sa part 2 din po natin, nandun din tayo sa ating spiritual, no? Kaya ugaliin nyo pong makinig every Sunday para magkaroon po kayo ng sapat na kaalaman tungkol po sa pangkalusugan,
no? At ganun po sa spiritual, pati din po sa mental, social, matutunghayan po natin yang lahat upang tayong lahat po ay maging ganap na mga Kristiyano, no? Maging handa po tayo sa dakilang araw ng pagbabalik ng ating Panginoon. Ito po ang programang ito po ay inihatid po sa atin ng International Missionary Society, Seventh-day Adventist Church Reform Movement, no? Ang church nito po ay isang international at ito po ay nagdadala po ng pabalita ng ating Panginoon, no? Ito yung tinatawag po na present truth, no? Kaya marami po kayong matutunan sa programa pong ito every Sunday. Okay? Sa pagpapatuloy po ng ating programa, dadako po tayo sa atin pong part 1, no? Ito po ang about health. Okay? Mamaya na lang po tayo magkaroon po ng special song na ihandog din po ng inyong lingkod. Okay? So, ang ating part 1 po, ang ating topic is, naumpisahan na po natin ang New Start to Good Health. I would like to recap po nung last Sunday, ang atin pong naging panauhin po last Sunday kasi hindi po ako naging available nung linggo dahil meron po kaming mga pinuntahan. Although nakaantabay pa rin yung cellphone ko, kahit saan po ako doon sa mga pinupuntahan po namin sa somewhere in South Cotabato. Pero hindi po ako naging available dahil meron po kaming mga schedule po na kailangan puntahan. No, nagkaroon kami ng house blessings, car blessings nung last Sunday, and then meron po kami mga binisitahan po na mga kaibigan at mga kapatid po natin. And kaya ang atin pong naging speaker po, broadcaster po nung last Sunday is ating pong kapatid, si Brother Jay Suganov. Ngayon hindi po siya makasali dahil naging busy po yung operator po natin ng Zoom, no? Supposed to be siya sanang magdadala ngayon ng topic about New Start. Last Sunday po is na-take up po niya ang pangalawang litra po ng New Start to Good Health. Ano yung pangalawang letter po sa New Start? Letter E, which is stand for exercise. Okay? So, maganda po yung natalakay po niya last Sunday about exercise po. So, kailangan po natin po, mga kaibigan, maunawaan kung gaano po kaimportante po sa atin itong letter E, which stand for exercise, no? Bakit kailangan po ng tao ang mag-exercise po everyday? Yan po ay para po sa good health, no? Ano po ang naidulot po ng exercise po para sa ating health? Okay, pag nag-exercise po tayo, umiinit yung ating katawan, at pag umiinit yung ating katawan at tinutunaw po, binaburn po yung mga fats, extra fats po natin, no, na atin pong na-intake. Okay? So, nabuburn po yung mga fats po natin at tumutulong po ang pag-exercise para gumanda ang daloy ng ating mga dugo, no? Magkaroon tayo ng good blood circulation. Mahalaga po ba ang good blood circulation? Yes. Gaano po ito kahalaga? Ito po ay napakahalaga po para po sa isang tao. Dahil dyan po nakasalalay po, mga kaibigan, sa good blood circulation ang pagtransport po ng mga nutrients sa iba't ibang parte ng ating katawan. No? Yung mga nutrients po na kailangan po ng mata, kailangan ng brain, kailangan po ng lungs, lahat po ng parte ng ating katawan, ang nagda-transport po ng mga nutrients na yan ay ang ating blood circulation. No, yung oxygen, ita-transport yan buong katawan natin. Ang mag-transport yan is yung ating circulatory system. Kaya kailangan po natin po ma-maintain yung tinatawag na good blood circulation. No, para normal po ang supply sa iba't ibang parte ng ating katawan sa mga kinakailangan po nito like oxygen, antibodies, mga nutrients, mga vitamins and minerals. May susupply po yan sa buong katawan natin pag maganda po yung blood circulation. No? Kaya kung hindi po maganda ang blood circulation po ng ating katawan, no? Hindi rin po may susupply po na yung mga iba't ibang pangangailangan ng ating katawan. Kagaya, bigyan ko kayo ng sample po. Yung
nung nagkaroon ng lindol po sa Baguio City, noong 1990, is na nagkaroon po ng falling rocks, landslide po ang tatlong kalsada going to Baguio. Bali, apat pala po ang kalsada going to Baguio. Quinon Road, Nagilian Road, may Marcos Highway, meron pang Ambuklao Road, no? Bali, apat po yan. Now, nung nagkaroon po ng lindol na malakas, natabunan yung mga kalsada. So, kumusta po ang supply po ng mga pagkain sa Baguio, di ba? So, naapektuhan. So, hindi na normal, walang supply po sa Baguio, kaya tumaas po yung mga bilihin. So, ang tanging paraan na lang po makarating ang supply sa Baguio is through helicopter, no? Kaya yun ang nangyari po. Kaya hindi po normal ang supply ng iba't ibang goods para sa Baguio City noong after the earthquake. So ganoon din po yan mangyari po sa ating katawan. Pag hindi po normal ang circulation ng ating dugo, kaya maging abnormal din po ang pag-supply ng mga antibodies, oxygen, nutrients sa iba't ibang parte ng ating katawan. One time, meron pong isang nutritionist po na nagtanong sa amin, "Sir, nutritionist po ako, bakit palagi po akong nanglalabo daw yung mata niya, no? Palaging masakit po yung ulo niya." Natuklasan po namin po nung tiningnan po namin yung paa niya, nakasapatos po siya ng sharp and pointed shoes and high heel po. Kaya yun. So nangyayari yun sa kanya po dahil mahilig po siyang magsuot ng sharp and pointed shoes, of which nakakasira po yan sa blood circulation, no? Kaya ugaliin po natin po na mag-exercise every day. At nung last Sunday po ay binigyan po ng emphasis ng ating speaker last Sunday ang magtrabaho ng 6 days. Kasi ang pagtatrabaho po mga kaibigan ay talagang napakagandang exercise po yan. Lalo na pag yung mga farmers po, pag nagtatrabaho kayo sa farm nyo, so pinapawisan po kayo ng husto. Kaya part po yan ng exercise, walking, no? Yan po. Kaya napaka-importante po na sumunod tayo sa batas po ng kalikasan. Part yan ng nature's law, no? Yung exercise po. Okay? Kaya yan po ang napakaganda po na maglaan po tayo ng oras para po mag-ehersisyo, no? Yan po. At least mga 30 to 1 hour every day. Napakaganda po yan, no? Yan po. Kaya ngayon naman po sa ating topic sa ating health is tatalakayin po natin yung pangatlo na po na litra po ng ating ng New Start, no? Pangatlong litra po. Okay? But before po ako magpatuloy, nais ko muna pong pasalamatan lahat ng ating mga viewers online. Thank you so much. Kaibigang Eduardo Timonera, no? Buong Hastiba, and sa iba pa po na hindi na po nabanggit po yung pangalan dito, maraming salamat and magandang gabi po sa inyong lahat. And thank you for watching our live program here on Facebook. And maririnig din tayo doon po sa Bob Radio. Now, thank you so much. Ang sabi po ni Buong Hastiba, on-site topic na to, Ron Boss. Sorry, hindi ko po nalagyan ang topic pala doon sa description po sa online kasi nag-create lang po ako ng event, no? Sorry po, no, na-click ko na po yung live. Ang ating topic po ngayong gabi is, sa part 1 po is about health, no? About New Start. Pangatlong litra na po tayo, about water po. Ang pangatlong litra, yan po yung tubig, no? And sa part 2 po natin sa ating programa is, ito po ang ating pag-aralan is about the plan of salvation or the plan of redemption, and of course, the condition and origin of the human being. Yan po ang ating pag-aralan po sa part 2. Okay? Eduardo Timonera, blessed Sunday afternoon to all 40 group chats with 930,880 persons audience around the world. Praise the Lord. No, kung totoo po ito, napakaganda pong balita po yan. Ayun, purihin po ang Panginoon, no? Thanks, Pastor Rutsin Manago, by sharing ang totoong reformasyon, the powerful Word of God that can change, no? Lives for eternity in Jesus' name. Amen. Thank you so much, Brother Eduardo Timonera. Okay? And thank you so much also for watching Delia Perigo of Surigao Sur. Somewhere in Surigao po, ito po si Delia Perigo. No? And Scara Terry, I think si
Scaracteri is watching from Baguio City. Thank you so much po, no, sa inyo pong panonood. And Arthur Maniago of Davao City. Willie Rua, thank you so much. No, kumusta na Willie Rua? Okay, matagal ka na namin hindi nakita, na-miss ka na rin namin, no? Thank you so much for watching, and I would like also to greet our brother and friend, no? Tatay Dante Manguba of Ilocos Norte. No, thank you so much, and maraming salamat po. And also Joseph Suganov, no, watching from Hagna, Bohol. Nandoon na pala sila sa Hagna. Thank you so much. Magkita-kita tayo bukas ng gabi dyan po sa Hagna, Bohol, no? Kung ipapahintulot po ng ating Panginoon. Okay? So tuloy na po tayo sa ating programa po, mga kaibigan. Sa unang parte po ng ating programa, ang topic po natin is about water. No? Ito po yung third letter po ng New Start. New. No? N-E-W. And it stands for water. No? So, ang tubig po, mga kaibigan, ay isa po ito sa heaven's richest blessings. No? Sana makita natin yan, mga kaibigan at mga kapatid, no? Na ang pinakamayaman at masaganang pagpapala na mula po sa langit ay ito po yung tubig. Just imagine kung mahibas lahat ng tubig, babawiin, pa-stop ng Panginoon lahat ng spring, what will happen to all living creatures, my dear friends? Di ba? Kung i-withdraw ng Panginoon lahat po ng tubig sa buong mundo, so anong mangyayari po sa atin? Di ba? So, mamamatay po tayong lahat. Lahat. No? Kung wala na pong tubig. Dahil ang tubig po, yan ang pinakamalaking bagay na bumubuo sa ating katawan. Not only for human, maging sa mga animals din po. No? Ayon po sa siyensya, 70% po ng ating katawan ay binubuo po ng tubig. Just imagine at, no? 70% ng ating katawan ay binubuo ng tubig. Kaya, napakahalaga po ng tubig sa ating katawan, mga kaibigan. Kaya pasalamatan po natin ang ating Panginoong Diyos sa masagana at mayamang pagpapala nito, no, na ibinigay po sa atin ng ating Panginoon every day. Kaya ako'y natutuwa po na meron tayong kaibigan po na ang trabaho nila is nagdidrill sila ng tubig po, no? Doon po sa Pulumulok at saka sa Jinsan, sila po ay nagkokontrata ng mga iba't ibang mga business establishment, mga bahay, para lang magdig po sila ng tubig. Napakasaya po na tingnan pagkatapos po ng mahabang ilang araw ng paghuhukay nila. Pero dahil medyo high-tech na po yung kanilang paghuhukay, yung drill po, yung mayroong talim doon sa ilalim, tapos yung tinutusok na lang nila sa ilalim ng lupa, medyo magaan na lang po ang paghanap ng tubig, no? Dahil tinutusok na lang po. Ayan. Pero tinitingnan ko, kailangan talaga ng lakas ng mga nagtatrabaho. And after ilang araw, lalabas na yung tubig. Marami na silang nakukuha. Nang pumunta nga ako doon sa Pulumulok, meron doon na nag-drill sila. Maraming busy sila, naglipat-lipat dahil mga bato doon sa ilalim. Pero sa wakas, nakuha din nila yung daanan po ng tubig at yun, nagsusupply na po sila ng mga tubig doon po sa kanilang baryo na tinitirahan. Masaya po yung mga tao, malapit na lang yung pag-igib ng tubig. Imagine niyo po yan, napakasaya po ng mga tao nung nagkaroon na ng tubig dahil imbis na mag-igib sila doon sa malayong malayo, nandyan na lang po sa kapitbahay nila yung tubig po. No, biyaya po ng ating Panginoon. No? Kaya ang tubig po, mga kaibigan at mga kapatid, ay isang napakalaking blessings po ng ating Panginoon. No? Kaya ibalik natin sa Diyos ang lahat po ng pasasalamat at papuri po. Ilang glass of water po ba ang dapat nating inumin every day? No? Sa mga kalalakihan po, dapat uminom tayo ng maraming tubig. No? Bakit po mas maraming tubig po ang inumin po ng mga kalalakihan? Dahil ang mga kalalakihan po ay pawisin, no? Madaling pawisan. Kaya kailangan po ng mas maraming tubig. Kung makaubos tayo ng 12 glasses of water every day, o sumubra pa ng konti,
the best po yan, no? Doon po sa mga kalalakihan. Sa mga kababaihan naman po is uminom po kayo ng tubig, at least 8 to 10 glasses of water or more every day. Huwag po kayong magsanay na kulangan kayo ng tubig, mga kaibigan at mga kapatid. Huwag niyong kalimutan po. Marami po akong mga namimit na nakakalimutan nilang uminom. Naaalala lang nilang uminom po ng tubig pag nauuhaw na talaga sila. Pero hindi, mali po yun. Dapat meron talaga tayong regular po na habit po ng pag-inom ng tubig para hindi po tayo magkasakit, no? Na-imagine ko po yung makina po. Ang makina, pag napansin ko po, pag kulang po ng tubig, yung radiator po, madaling uminit po yung makina. Pag kumunti talaga yung tubig, ang temperature po ng makina, mabilis tumaas. At ang resulta po niyan, overheat. No? Pag nag-overheat na po ang makina, ang daming parts po na masisira. No? Kaya kawawa po yung may-ari ng makina once na ang makina po ay na-overheatan dahil sa kakulangan po ng tubig. Ganon din po yan. Kung ano po sa makina, ganon din po sa ating health, sa atin pong katawan. Pag kulang po tayo ng pag-inom ng maraming tubig, ganon din po, mainit po yung ating katawan, iinit at marami tayong sakit na makukuha. No? Ma-accumulate po sa ating katawan. Pag kulang po pa tayo palagi ng tubig. Now, ang mga tao, napapansin ko po ngayon, imbis na tubig po yung iinumin, ang iniinom po ng mga tao, ano po? Yung may mga color. may color na black, no? May color na yung ano ba yan, pula-pula po ba yan o maroon, no? May mga kulay po ang iniinom pero hindi po kailangan po yan, no? Ang kailangan po natin po yung normal po na tubig na wala pong asukal, no? Yung natural water, yung tubig po na kung saan marami tayo nakukuha po na minerals, no? Minerals po. Kaya ang pinaka-the best po na inumin na tubig po, yung tubig na galing po sa spring water, no? Yan po ang advisable po na kailangan nating inumin. Ako, ina-advise ko po sa inyo, huwag po kayong magsanay na uminom po ng mga distilled and mga purified water. Dahil yan po ay dead water po, sa totoo lang. Tinatawag lang natin yan na mineral water, pero actually, pang-quench na lang yun ang ating thirst. Pero kung for health po, wala na po tayong nakukuha ng mga minerals na kailangan po ng ating katawan. Tinesting na po namin yan, yung mineral water, distilled water. Wala talagang minerals po yan na makukuha. Mas maganda pa yung tap water, yung sa faucet po. Yung galing po, sinusupply ng water district. Dahil mayroon pang minerals po yan. No? Dumaan lang siya ng, trinit lang po yung tubig na yan. Pero unlike po sa mga mineral water na naging uso ngayon, naging malaking negosyo ngayon, pero wala na pong minerals po yan. Sana maintindihan nyo po. Kaya kami sa bahay, wala kayong makikita po na ano po ng tubig, ng mineral po. Wala po. Hindi po kami bumibili ng mga mineral water. Obviously, wala pong mineral. Mas ginusto pa namin uminom po sa faucet. No? I-drain lang siya, isasalain lang siya. Mas okay pa siyang inumin. Pero kung meron talaga tayong spring, source ng tubig po na makukuhaan, mas maganda po doon tayo kumuha. Kasi marami tayong makukuha po na nutrients po, mga vitamins and minerals po mula po sa mga inumin na yan. Kaya huwag rin kayo magsanay ng mga soft drinks. No? Iwasan po natin yan. Dahil hindi po yan makapagbigay po ng mabuting kalusugan po sa atin. Okay? At na may nakuha po ako na isang article po, isang magazine, tungkol po ito sa pag-iinom po ng mga distilled and mga purified water. Isang Japanese doctor po, pinag-aralan niya po for 19 years. Ito pong pag-inom ng distilled and mineral or itong mga dumaan po ng mga osmosis po, yung mga filter, yung mga, basta yung naging uso ngayon na inumin po na tubig. Pinag-aralan niya po for 19 years. And kanya pong natuklasan
na ang pag-inom pala po ng maraming mga distilled water ay mas lalo po ang nagiging resulta po niya ayon po sa doktor na yon. Hanggang ngayon may clippings pa po ako niyan. Sinipti ko po yan yung study na yan, no, ng isang doktor po, ay mas lalo palang nagiging acidic po yung ating katawan by drinking mineral and distilled water, no? Kaya hindi po advisable na palagi yun ang inumin natin. Siguro pag wala nang ibang mainom, yun na lang. Pero ugaliin talaga natin na uminom po tayo doon po sa mga tubig na mayroon pang minerals, no? Kaya now, ang tubig po ay napakabuti sa health. Pero wag po kayong magsanay na uminom ng tubig po habang kayo ay kumakain. No, habang tayo kumakain po, huwag kayong magsanay na kumain po uminom po ng tubig. Lalo na yung malamig na tubig. No, huwag tayong magsanay, no, na uminom po ng tubig habang tayo po ay kumakain. Dahil nakakasira po ito, nakaka-distract po ito ng digestion. And dinidisturbo po niya ang digestion po dahil ang pag-iinom po ng tubig habang kumakain, dinidiminish niya po yung ating saliva na siyang kailangan po for digestion. No, kaya iwasan po natin po na uminom ng tubig habang kumakain, kasi ang nangyayari po pag kumakain tayo, yung iba po, kadalasan ngayon na practice po ng mga tao, pag kumakain po, may katapat na tubig. Kasi ang mga tao ngayon is nagmamadali. No? Nagmamadali pong kumain. Kaya, pag sabi nila, paano sir, paano naman po kung mabubulunan ka? Bakit po nabubulunan pala ang tao pag kumakain? Dahil nagmamadali. No? Nagmamadali po. Once na nagmamadali tayong kumain, talagang ang mangyari po, mabubulunan ka. No? Dahil sa pagmamadali. Hindi mo na nangunguya, no, ng mabuti ang iyong pagkain dahil sa pagmamadali. Kaya dapat sanayin po natin, disiplinahin natin yung ating sarili, na kapag kumain tayo, kalma lang, relax. No? Huwag din po kumain habang nagagalit. Or habang nagagalit, kumakain. Iwasan nyo po yan. No? Iwasan nyo po yan dahil hindi po yan makakatulong sa pag-digest ng ating pagkain. No? Kaya, iwasan nyo po yung umiinom ng tubig kasi ang nangyayari po pag umiinom tayo ng tubig, lulutang yung pagkain doon sa tiyan. At habang umiinom po tayo ng tubig, yung salivary glands po natin na yung nilalabas po niyang laway habang inumuya natin yung pagkain, na lulusaw po yon dahil sa tubig. At ngayon, pag nalusaw po siya, ang tubig, pag dumating yun sa stomach, ang liquid po, yun ang naunang lalabas doon sa stomach, sa estomago. Lalabas po yun doon, and papunta na yun sa small intestine. Ang naiwan na lang po doon po sa atin pong stomach ay ang solid po na ating kinain. Yun ang maiiwan doon. Now, pag nag-contract na po yung ating stomach, kaya wala na pong saliva dahil nasama na doon sa tubig. Kaya iwasan nyo po na uminom po ng tubig habang tayo po ay kumakain. Isang maling pamamaraan ng pag-inom po yun ng tubig. No? Kaya yan po ang kailangan natin iwasan. No? At saka sa pagkain po natin po, hindi talaga kailangan ng tubig. Dahil kailangan natin po i-masticate po ng mabuti yung ating pagkain. No? May kasabihan po na in good mastication, it will result good digestion. And in good digestion, it will result good elimination. Kaya iyan po, ag-aralan natin. Nasa disiplina lang po yan ng ating sarili. No? Para po magkaroon tayo ng magandang kalusugan. At isa pa po, pag magsanay tayong uminom po ng tubig habang tayo po ay kumakain, mas lalong nahihirapan po ang ating digestive system na ma-digest niya yung ating mga kinain. Mahirapan po siya. Kaya, if possible, ay talagang hindi lang po if possible, iwasan talaga natin yan, no? Para hindi tayo mag-suffer, no, ng consequences po nito sa ating katawan. No? Pag nagkaroon tayo ng indigestion,
at saka problema po yan. No? Pwede magkaroon tayo ng gas pain, no? Magtataas po yung ating acid sa ating stomach, maging acidic po tayo dahil yung mga pagkain po na nandoon sa stomach, hindi na siya ma-properly digest, no? Dahil po sa pag-iinom po natin ng tubig. Kaya yan po, practicein natin po mga kaibigan. Pwede tayong uminom ng tubig after meal. Ay ilang minuto po after meal, at least 1 hour po after meal. And before meal naman, at least 30 minutes po. Yan po ang pinaka-the best na pag-inom ng tubig. At huwag tayong uminom po ng tubig yung uhaw na tayo. Kasi pag uhaw na tayo, ibig sabihin dehydrated na po tayo. No? Kaya dapat may regular po tayo na pag-iinom po ng tubig mga kaibigan. Okay? Ang sarap po ng pakiramdam nyo po pag i-maintain nyo po na uminom ng maraming tubig every day. Mafe-feel nyo po yan sa katawan nyo. Ang sarap po ng feeling. Di ba po? Pag nakatapos tayong maligo, di ba ang sarap ng pakiramdam natin? Nare-refresh po tayo. Ganyan din po. Pag uminom tayo, yan po. Nare-refresh po yung ating internal organ. Now, ang tubig po, actually, hindi lang po ang tubig magagamit natin sa pag-inom. Isa na po yun, yung paligo. At saka, pag mayroon po kayong masama na pakiramdam po sa inyong, sa inyong tiyan, no? Dito po sa inyong, hindi po magandang inyong feeling, no? Pwede po kayong gumamit po ng tubig. Ilagay nyo po ang tubig sa batya, no? Yung palanggana po, na malaki. Punuin, wag lang punuin. Lagyan nyo po yun ng tubig, ilagay nyo sa banyo nyo o sa, doon po sa paliguan. Tapos, early in the morning po, pwede kang umupo doon sa tubig. Or sa gabi mo, pag gawin yon bago ka matulog, umupo ka sa tubig at least mga 30 minutes, 15 to 30 minutes. Ang sarap po ng pakiramdam nyo. Lalo na pag mayroon kayong nararamdaman po na, busiaw kung sabi ni Saya, yung konti-konti lang po yung ihi nyo. Hindi normal po ang pag-ihi. Subukan nyo pong umupo po sa malamig na tubig. Malamig po na tubig, umupo po kayo 15 to 20 hanggang 30 minutes po, gaganda po yung pakiramdam nyo. Kung mayroon naman kayong mga lagnat, no, mataas po ang fever nyo, kahit bata po, matanda, no, may ngipin man o wala, pwede po nyong gamitin po yung tubig. No? Yun din po, palanggana po, lagyan nyo, tapos lagay nyo po sa banyo, umupo po kayo doon mga 15 to 20 minutes or after 30 minutes po. At habang nakaupo po kayo doon sa tubig po, no? Sa palanggana na may tubig, kuha kayo ng face towel po, ng towel, basain nyo po yung towel, tapos i-rub nyo po sa inyong stomach, pa-circular. No? I-rub nyo po siya doon habang nakaupo ka doon sa tubig. Ang tawag niyan is bath restorer. Okay? Yan po, paggamit po ng tubig. Lalo pag mataas po ng lagnat. Noong binata pa ko, yung mga pamangkin ko po, sina James, si Geraldine, lalo na si James, pag mayroong lagnat yan, mataas ang lagnat, kukuha agad ako ng batya, lagyan ko ng tubig, bili pa ako ng ice, yung nakapack po, lagyan ko pa yan ng 2 ice, 3, ilalagay ko doon sa palanggana po, na may tubig, tapos papaupuin ko yung pamangkin ko. Tapos habang nakaupo siya, imamasas, gustong-gusto naman ng bata na nakaupo doon sa malamig na tubig kasi ang init ng pakiramdam niya. No? Hindi ko yan pinapainom sila ng paracetamol. Pinapaupo ko na lang yan ng tubig doon po sa batya na may tubig. Huwag nyo lang po basain yung talampakan po ninyo. No? Huwag nyo lang basain. Naka-medyas po ang bata. Tapos huwag nyo lang babasain po yung paa. Pero tingnan nyo muna po, kung lalo na yung may mga lagnat po, tingnan nyo muna kung malamig yung paa. Pag malamig ang paa, huwag mo munang paupuin sa batya po na may tubig. No? Huwag nyo munang paupuin kasi mag-chill yan, lalamigin yan lalo pag malamig yung paa. So, ang gawin nyo muna po, pag malamig yung paa ng may lagnat, ang gawin nyo, painitin nyo muna yung paa niya. Paano pa painitin po yung paa? Mag-init kayo ng tubig, tapos magkuha kayo ng towel, basahin nyo yung towel sa mainit na tubig, i-testingan nyo muna dito sa may elbow, kung kaya nyo pong tiisin yung tubig, ang init, then ibalot nyo po doon sa paa, siguro mga 20 minutes, up to 30 minutes, iinit na yung paa, lagyan nyo agad ng medyas, tapos
Sa kanya po papaupuin doon sa malamig na tubig. Alam niyo po, ilang minuto lang, ang lagnat po bababa. No? Ako, paghabang nakaupo yung mga pamangkin ko noon, kahit yung mga anak ko nung maliliit pa sila, ayun din ang ginagawa ko po, pinapaupo ko yan sa palanggana na may tubig. At habang nakaupo sila, ipupunasan niyo yung tiyan, no? Or buong katawan. Habang nakaupo po sila sa batya na may tubig. Yan po ay pwedeng i-apply po kahit sino, no? Bata man, matanda man, yan po, pwede natin yan gawin, i-apply po, lalo na pag masama ang atin pong mga pakiramdam, mainit yung ating katawan, lalo na yung mga mainit po ang ulo, yon. Kailangan po, maganda pong gawin po yung pag-upo po sa tubig na malamig. Okay? So, yan po ang atin pong topic ngayon po sa part 1 ng ating programa, no? About the richest blessings po ng ating Panginoon, na ito po ang tubig. Kaya purihin po ang Diyos ngayong gabi sa masaganang pagpapala po na ibinigay sa atin para tayo po ay magkaroon ng magandang kalusugan. Kaya ibalik po natin sa Kanya ang lahat po ng papuri at pasasalamat. Okay? Sa pagpapatuloy po ng ating programa, handugan ko po kayo ng isang awit. One day I was wondering, what's it all about? Life is full of heartaches, restlessness and doubt. But a gentle stranger whispered words of love, pointed me to heaven, wrote my name above. I know where I'm going and how I'm gonna say. I have a friend named Jesus waiting there for me. He has given something that only He could give. He gave His life in payment so that I could live. Friends, if you are searching for a better way, I'm recommending Jesus. Trust in Him today. He will give life's meaning that no other can. Come and travel with me to the promised land. I know where I'm going and how I'm gonna say. I have a friend named Jesus waiting there for me. He has given something that only He could give. He gave His life in payment so that I could live. There are many mansions He's preparing there that could not be purchased by a millionaire. Streets of gold that glitters, gates of pearly whites, to the day eternal where there is no night. I know where I'm going and how I'm gonna say. I have a friend named Jesus waiting there for me. He has given something that only He could give. He
He gave His life in payment so that I could live. I know where I'm going and how I'm gonna say. I have a friend named Jesus waiting there for me. He has given something that only He could keep. He gave His life in payment so that I could live. He gave His life in payment so that I could live. Purihin po ang ating Panginoon sa napakagandang diwa po ng awit na re-remind po sa bawat isa sa atin po, mga kaibigan, mga kapatid, na we have a friend named Jesus. No? Meron tayong isang kaibigan ng ating Panginoong Jesucristo na nagmamalasakit po sa atin, nagmamahal po sa atin. Kaya if you are searching for a better way, I'm recommending Jesus. Trust in Him today. Kaya purihin po ang ating Panginoon sa awit na yon, no? Na sana mabigyan po natin po ito ng kahalagahan sa ating buhay. Now, ngayong gabi po, mga kaibigan, ang atin pong topic po na ating pag-aralan ay tungkol po sa plano ng kaligtasan. The plan of salvation or the plan of redemption. And of course, ma-take up na rin po natin ang origin of the human being as well as the condition of human being. Okay? So ito po ang atin pong pag-aralan po ngayong gabi sa ating part 2 po ng ating programa, ang Tinig ng Reformasyon. Pinasalamatan ko rin pala ang atin pong butihing station manager at the same time owner po ng Bob Radio, no, for giving me this great privilege, mga kaibigan, na makapag on the air po tayo ng salita po ng Diyos for free. Kaya purihin po ang ating Panginoon sa kabutihan po na ipinagkaloob po ng may-ari po ng Bob Radio, si Pastor Bob Villaver, at ng kanya pong Mrs. si Sister Grace. Thank you so much po. Tunay po na pinagpala po kayo ng ating Panginoon at pagpapalain pa kayo ng ating Panginoon dahil po sa inyong willingness to help the work of God. And thank you so much din po. Nais ko rin po kayong pasalamatan sa inyo pong pagbibigay po sa amin ng special meeting place doon po sa Maragosan. Thank you so much po, Pastor, and your family. At dalangin ko na sana mas pagpalain pa kayo ng ating Panginoon at ibigay po ng ating Panginoon ang lahat po ng inyo pong mga pangangailangan, sa inyo pong mga plano, lalo na po sa kanyang gawain, no? Sa pag-put up nyo rin po ng radio station, maybe sa Tagum, kung ipapahintulot ng ating Panginoon, dalangin ko po na sana magkaroon po yan ng realization. Ipahintulot po ng ating Panginoon para marinig naman tayo sa may somewhere in Tagum City. Okay? Thank you so much po. Tunay po na ginamit kayo ng ating Panginoon. At bahala na po ang Panginoon mag-reward po o magbigay po ng reward po sa inyo. And I would like to recap po bago ko umpisahan ang ating topic po ngayong gabi about the plan of redemption. Now, nais ko munang i-recap po yung topic po natin last Sunday na ibinigay po o inihatid po ng ating butihing kapatid, si Brother Jay Suganom, the gift of the Holy Spirit. And let's praise God and thank Him for this gift of the Holy Spirit. Truly, my dear friends, if there is no help from God through the power of the Holy Spirit, we can never attain the perfection of Christian character. No? And the evil that exists, no, for about more than 6,000 years, hindi po natin yan ma-overcome without the aid of the Holy Spirit. It can be resisted only
through the power of the third person of the Godhead, which is the Holy Spirit. Kaya kayo, ako, tayong lahat, my dear friends, we need to be possessed by the Holy Spirit. Hindi po masama ang maposes, no? Yung maposes po tayo ng Holy Spirit. Wag lang yung evil spirit. Okay? Kaya kailangan po natin po ang Spirit sa ating buhay. Naway gamitin tayo ng Espiritu ng Diyos na maging instrumento tayo for the salvation din po of fellow human being. Maging instrumento tayo sa kamay ng Diyos na ma-share pa natin ang pabalita ng ating Panginoon sa iba. No? At kailangan natin din po ang Holy Spirit para magawa po natin yung hindi natin magawa sa ating sarili, at ito po ang pagsunod sa kalooban po ng Diyos. Kaya ang kailangan natin po sa araw-araw, we need to pray. Kanino po ibibigay po ang Holy Spirit ng Diyos? Sabi po sa 11:13 po ng Luke, no, kung tayo, sabi ni Jesus sa mga nakinig po sa kanya, if you, being evil, know how to give good gifts to your children. Now, tayo daw po, as human being, marunong tayong magbigay ng mabuting kaloob sa ating mga anak. How much more your heavenly Father will give His Holy Spirit to them that asked Him. Kaya, ang Holy Spirit po ay hinihingi po sa Diyos. No? Kailangan po natin hingiin po sa Panginoon ang banal na Espiritu kung nais nating mapossess po nito. No? Kailangan natin hilingin po sa Kanya na ibigay po sa atin ang kaloob na Espiritu. Ang mga disciples po noon, bago po nila natanggap po ang gift of the Holy Spirit at the day of Pentecost, no? Actually, sila po ay nagkatipon, sila po ay nagkaisa sa loob ng 10 days. Nagkaroon sila ng one heart, one mind, one soul, and one desire to receive the promise of the Holy Spirit. Kaya, in answer to their sincere prayer, the disciples at the day of Pentecost, no, after 10 days of waiting, nagkaroon sila ng a deep heart searching, no, sa 10 days po na kanilang paghahantay para sa kaloob na ng Espiritu, ay kanilang tinanggap po ang kanilang hinintay. Na in answer to their sincere prayer, dahil nakita po ng mga disciples, without the help, without the aid of the Holy Spirit, hindi po nila magawa na maging witness in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the uttermost part of the earth. They cannot able to do that without the special help from God. Yun pong promise po ni Jesus na ibibigay niya ang kapangyarihan, which is the Holy Spirit. At yung pagbigay po ng Holy Spirit sa panahon ng Pentecost, sa panahon po ng mga disciples, yun po yung tinatawag na early rain. No? Early rain. Sa pagsisimula po ng paghasik ng Ebanghelyo, no, sa panahon po ng mga disciples, yan po ang kanilang tinanggap mula sa Panginoon, ang unang ulan. And bago din po matapos, no, bago po matapos ang gawain po ng ating Panginoon in these last days, okay, God will manifest His power, special power in the latter rain. Okay? Kaya yan po mga kaibigan, ang atin pong kailangan matanggap mula po sa ating Panginoon sa panahon po ng pag-aani. Okay? Yan po. Kaya sana po sa gabing ito, hilingin natin sa Panginoon, no, ang kanyang Espiritu Santo. At bago po tayo magsimula po sa ating topic po ngayong gabi about the plan of redemption, simulan po natin ito. Hiniling ko po ang lahat na tayo po ay manalangin. Ama po namin, ang tahanan niyo po nasa mga langit. Sa gabi pong ito, patuloy po kami nagpapasalamat sa inyo pong mga kabutihan, mga pagpapala, at sa lahat po ng inyong mga mabuting bagay na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat din po sa programa ng Tinig po ng Totoong Reformasyon, na sana ito po ay maging instrumento upang mas mapalawak pa ang amin pong mga kaalaman tungkol po sa pangkalusugan, gayon din po sa spiritual. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang amin pong topic na pag-aaralan po ngayon. Ihanda po ang aming mga puso, ang lahat po ng mga makikinig sa kanilang mga radio,
sa kanilang mga tahanan. Tulungan po sila, Panginoon, na buksan ang kanilang pang-uunawa, na makita nila po ang maliwanag na plano po ng kaligtasan. Tulungan po ang lahat din ng aking mga viewers sa Facebook. Sana ipagkaloob po sa kanila ang pang-uunawa, Panginoon, sa aming lahat, upang maintindihan pa namin ang inyo pong banal na kalooban. At sa gabing ito, hindi po ang kagustuhan ko po ang masunod, kundi po ang inyong kagustuhan. Salamat po sa pagdinig at pagtanggap niyo po sa aming mga dalangin. Pinasalamatan po namin ang lahat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay? Purihin po ang ating Panginoon ngayong gabi. At maraming salamat po sa lahat po ng mga nanood at lahat po ng mga nakikinig po sa kanilang mga tahanan. Ang dalangin ko po na patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon sa lahat po ng mga magsasaka sa Maragusan, sa Davao de Oro, no? Pagpalain nawa ng ating Panginoong Diyos ang lahat ng inyong mga pananim, dahil sa Maragusan po is mostly farming po yung trabaho ng mga tao po doon. Sana pagpalain po sila ng ating Panginoon at protektahan ng ating Panginoon ang inyo pong mga pananim mula po sa anumang mga destroyer nito, no? Ang Panginoon po ang magbendisyon po sa inyong lahat. Okay? So, dito po mga kaibigan, ang atin pong topic po, buksan po natin o umpisahan po natin sa magitan po ng isang katanungan. No? Sa Acts chapter 16. Okay? Acts chapter 16. Verse 30. Ito po ang pinaka-key-text po natin sa atin pong topic about the plan of redemption or the plan of salvation. 16 verse 30 po ng Acts. And they brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? No? So ito po isang napakagandang katanungan po. What must I do to be saved? Ano ang kinakailangan kong gawin upang ako ay maligtas? No? Kaya itong topic na to, itong katanungan na to, ito po ang ating sasagutin sa pamamagitan po ng salita po ng Diyos. Okay? So, isa pa pong katanungan po, bakit kailangan po natin maintindihan ang plano ng kaligtasan? No? Why is it that we need to understand the plan of redemption? Is it of vital importance, my dear friends? Ito po ba ay napakahalaga, mga kapatid, na kailangan nating maintindihan? Yes, of course. Ito po ay napakahalaga. Hindi lang po basta mahalaga, kundi napakahalaga. Dahil dito po nakasalalay yung atin pong future. No? Yung ating hinaharap. And next na tanong po, bakit ang tao ay nangangailangan po ng salvation? No? Bakit? Okay? Bakit ako? Bakit kayo? Bakit tayong lahat? Ano man ang kulay po ng balat po natin? No? Ano man ang lahi po natin? Lahat po tayo ay nangailangan po ng salvation. Why? Bakit po? No? So, yan po. Masasagot din po yan ang mga katanungan yan. No? Saan po tayo nanggaling? Saan tayo patutungo? No? Yan po ay sasagutin po natin sa magitan po ng salita po ng Diyos. Okay? So, unang tanong po, bakit nangangailangan tayo ng salvation? Okay? So, ang rason po mga kaibigan, bakit nangangailangan tayo ng salvation? Because we are under condemnation of sin. Sapagkat tayo po ay nasa ilalim ng hatol ng kasalanan. Yan po yung totoong kalagayan po natin. Nasa ilalim tayo ng condemnation of the law. Ika nga sa ibang salita, we are under the law. Nasa ilalim po tayo ng kautusan. Kaya kailangan natin po ma-experience. Kailangan natin po ang kaligtasan. Bakit naman po tayo na-condemn, my dear friends? Bakit naka-experience po tayo, ang tao, ang sangkatauhan ng condemnation? Ano po ang dahilan? Bakit na sa ilalim tayo ng hatol ng Diyos? Bakit po? Dahil ang tao po ay nagkasala.
No? Yan po yung katotohanan na kailangan natin maintindihan. Bakit tayo na-condemn? Because we have sinned. No? So, himay-himayin po natin ito para mas lalong lumawak po ang ating kaisipan at maintindihan natin yung rason. Now, ang follow-up po na tanong, bakit naman tayo ay nagkasala? Di ba? Bakit po nahulog ang tao sa kasalanan? Di ba? Ang dahilan kung bakit tayo na-condemn dahil nagkasala po ang tao. Now, bakit naman ang tao po ay nagkasala? Ang rason po, dahil ang tao ay sumuway sa kagustuhan po ng Diyos. Kailan po? Nung pasimula. No? Kaya kung istadihan po natin po yung creation sa Genesis, sa Book of Genesis, sa pinakaunang libro po ng Biblia, nang ginawa ng Diyos ang tao po, tandaan po natin po mga kaibigan, na nung ginawa ng Diyos ang tao sa pasimula, sabi po dito sa Genesis 1 verse 26, ito po yung reality about creation. And God said, let us make man in our image, after our likeness. After our likeness. Okay? So, man was created in the image of God. He created them male and female. No? Kaya sa Ecclesiastes 7:29, ang sabi po ni wise King Solomon, ito lang ang natagpuan ko na ginawa ng Diyos ang tao na sakdal. God made man upright. So ginawa po ng Diyos ang tao na perfect. Excuse me. Ginawa ng Diyos ang tao na perfect in the very beginning of Earth's history. Excuse me. Ginawa po ng Diyos ang tao na perfect. No? Yan po yung katotohanan. Ginawa po na ang Diyos ang tao na kagaya po ng kanyang imahin. Okay? So kung ang Diyos po ay perfect, no? Perfect po ang Diyos na gumawa, sakdal. Ang tao din po na kanyang ginawa ay ginawa din po niya na perfect. No? Dahil ginawa po tayo according to His image. So ang Diyos ay perfect, ang tao na kanyang ginawa ay perfect, at yung kautusan naman ng Diyos, ayon po sa Biblia, is perfect. Saan natin mababasa po? Psalms 19 verse 7, the law of the Lord is perfect. No? So ang Diyos ay perfect, ang tao ay perfect, ang law din po ng Diyos ay perfect po. Sinabi din po yan ni Paul sa Romans chapter 7 verse 12, we know that the law is holy, the law is good, the law is just and good. No? The law is holy. It means it's perfect. Okay. So, nung ang tao po ay lumabas mula sa kamay po ng Diyos, nung nanggaling talaga sa kamay ng Diyos ang tao, nung ginawa ng Diyos ang tao sa pasimula, wala po siyang bahid po kahit isang katiting po ng kasalanan. No? Kaya, sakdal po ang tao sa pasimula. Binigyan po ng Diyos ang tao ng sound mind, perfect body or health, no? Perfect peace, okay? Beautiful home, okay? Binigay po yan ng Diyos sa tao. At binigyan din po ng Diyos ang tao ng trabaho doon sa Garden of Eden to take care and to dress the Garden of Eden. Ibig sabihin, they are stewards in the hands of God. No? Ang tao po sa pasimula. And sa pinakaunang record po sa Biblia, ibinigay din po ng Diyos ang institution of marriage sa creation po. No? Hindi pa po nagkasala ang tao, nandyan na po yung gift of marriage. At ang pinakaunang nag-perform ng marriage ceremony ay ang Diyos mismo. No? Ang Diyos mismo po. Kaya ang marriage po, my dear friends, is perfect. Is a holy institution that was built or instituted by the Creator. No? Ano pa po? Ang nandoon na po sa Garden of Eden nung hindi pa po nagkasalang tao. Then, sa ikapitong araw po, Genesis chapter 2, 1 to 3, naka-record po ang pinakaunang Sabbath dito sa lupa.
pinakaunang Sabbath way back in the time of creation. After 6 days of working, on the seventh day, God rested from all His works which He had made. And He blessed the seventh day, and He sanctified the seventh day. It means na ang seventh day of the week po, no? Doon po na-organize ang the very first weekly cycle dito po sa earth. Ang Diyos mismo ang gumawa ng first weekly cycle. Hindi po ang sino mang tao sa mundo, kundi ang Diyos mismo. 6 days siya nagtrabaho, then sa ikapitong araw, nagpahinga ang ating Panginoon. And kasama po doon, no? Sino kaya ang nag-observe doon? No, sa araw na yon? Of course, ang ating Panginoong Diyos, kasama ang kanyang created beings. I remember what Job says, when God laid the foundation of the earth, and the sons of God shouted for joy. No, shouted for joy. Anong araw na po yun? That is on the seventh day. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, yan po yung the beauty of creation. Kaya si Adam and Eve in the beginning po is perfect. No, kaya tandaan niyo po yan, si Adam, ang Diyos ay perfect, si Adam and Eve perfect, ang kautusan po ng Diyos ay perfect. Tingnan niyo po, yung level po ng perfection, parehas lang po. No? God, man, and law, parehas po. No? Ito po ang kailangan nating makita po sa liwanag po ng salita ng Diyos. Now, bakit po ang tao ay nagkasala? No? Dahil ang tao po, sa madaling istorya, ang tao ay sumuway sa batas ng Diyos. Tandaan po ninyo, na ang batas ng Diyos po sa Garden of Eden, hindi pa po sinulat sa bato. No? Kasi yung iba naman po ng mga kaibigan natin, magtatanong sila, meron na bang 10 commandments doon sa Garden of Eden? Hindi po natin makikita pa doon yung written law of God doon sa Garden of Eden. Yung nakasulat talaga, nakaukit po sa bato, hindi pa natin makikita doon. Dahil hindi pa po isinulat ng Diyos ang kanyang kautusan. No, hindi pa po. Pero yung principle of God's law was already in heaven. Ano yung principle of God's law? Yung thou shalt not. Thou shalt not. Yan yung principle of God's law. Nandoon na po yan sa Garden of Eden. Written in their hearts and minds. Nakasulat na po yan. Romans 2:15, na pinatutunayan daw po ang mga kautusan ayon sa nakasulat sa kanilang konsensya o nakasulat sa kanilang puso. No? Ito po, sabi po ni Apostol Paul, kaya po, may mga tao po na hindi pa nila nabasa ang kautusan, hindi nga sila marunong magbasa, pero nandyan na po sa puso nila ang kautusan ng Diyos. Tingnan niyo po. Romans 2:15, sabi niya ni Paul po dito, which show the work of the law written in their hearts. Hindi po sa bato nakasulat written saan? In the heart. In their hearts. Their conscience also bearing witness, and their thoughts, the meanwhile accusing or else excusing one another. Kaya may kautusan na po na ang mga tao, kahit hindi nila nabasa yung kautusan, hindi po nakasulat ang kautusan ng Diyos, pero pinatutunayan ang kanilang mga gawa sa kautusan na nakasulat daw po sa kanilang mga puso. Kaya doon sa Garden of Eden, wala pa pong written commandments of God in the two tables of stone, pero saan po nakasulat ang kautusan ng Diyos? Written in the hearts of men. No? Nakasulat po sa kanilang mga puso. Kaya nung nagkasala si Adam and Eve, they have transgressed the principle of God's law. Nilabag po nila ang prinsipyo ng kautusan ng Diyos. No? Napakaliwanag po na sa Garden of Eden, meron na talagang kautusan. No? Dahil kung walang kautusan po sa Garden of Eden that is written in their hearts, paano magkasala si Adam and Eve? Di ba?
Sabi po ni Apostol Pablo sa Romans 4:15, kung walang kautusan, sabi niya dito, 4:15, basahin ko na lang po, no? Sabi ni Apostol Paul, because the law worketh wrath, for where no law is, there is no transgression. Kung saan daw po walang kautusan, ay wala ding pagsalangsang. Oh now, bakit may pagsalangsang si Eva at si Adan sa Garden of Eden? Bakit po nagkasala si Eva at si Adan kung walang kautusan doon? Meron na po in the form of the commandments na ibinigay ng Diyos doon po sa kahoy ng pagkakilala sa mabuti at masama. Sabi ng ating Panginoon sa mag-asawa, malaya kayong makakain sa lahat ng bunga ng punong kahoy sa palibot ng paraiso, pero sa bunga ng kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, sabi ng ating Panginoon, huwag kayong kumain, dahil sa araw na kayo'y kumain, kayo ay walang pagsalang mamamatay. Yan po yung commandments na ibinigay po ng Diyos. And obeying that commandment is a symbol of their obedience to God. Okay? Ang pagsunod sa utos na yan, simpleng utos ng Diyos, no, ay pagsunod sa lahat ng kautusan ng ating Panginoon written in their hearts and minds. Kaya, ano ang naging resulta dahil hindi pa sila sumunod sa banal na utos na yon ng ating Panginoong Diyos? Kaya si Eva at si Adan po ay nahulog sa kasalanan. No? Nahulog po sa kasalanan. Dahil sila po ay hindi sumunod sa simpleng utos ng ating Panginoong Diyos. Hindi po sila nakapasa sa simpleng test ng ating Panginoon, test of their loyalty to Him as their Creator, as their God. Hindi po sila nakapasa. They have transgressed the principle of God's law, which is, thou shalt not. Thou shalt not. Huwag, sabi ng Panginoon, huwag kayong kumain. Dahil sa araw na kayo kumain, kayo ay walang pagsalang mamamatay. Kaya sinuway po nila ang prinsipyo ng kautusan po ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Kaya napakaliwanag po na sa Garden of Eden, mayroon na pong kautusan. Pero hindi lang po yung 10 Commandments na nakasulat po sa bato. Hindi. Kundi nakasulat po sa puso. Kaya tingnan nyo po, nung si Adan at si Eva ay sumuway sa utos na yon, nahulog sila sa kasalanan. Ano ba ang kasalanan ayon sa Biblia? Di ba? 1 John 3:4, whosoever committed sin transgresseth the law, for sin is the transgression of the law. Okay? Transgression of the law, ang kautusan. Ang kasalanan, sorry. Ang kasalanan. Transgression of the law. Kaya kung wala sanang kautusan doon sa garden, eh wala sanang kasalanan. Pero bakit may nagkasala sila? Dahil sa garden po, may kasalanan, may kautusan na. Oh, tingnan mo, nung pinalabas sila sa Garden of Eden, paglabas nila sa Garden of Eden, siyempre, doon na sila tumagal na buhay. Di nagkaanak na sila ng mga anak. Lumabas si Cain, lumabas si Abel, at sa madaling istorya, i-shortcut na lang po natin yung story. Si Cain po ay nainggit sa kanyang kapatid dahil sa tinanggap ng Diyos ang kanyang offering, samantala sa kanya hindi. Anong ginawa ni Cain sa kanyang kapatid? Kanyang pinatay. Nung pinatay ni Cain si Abel, ang tanong, bakit siya guilty? Bakit alam niya na masama yung ginawa niya? Di ba? Bakit alam niya na masama yung ginawa niya sa kanyang kapatid? No? Guilty siya. Dahil alam niya, dahil sinusumbatan siya ng kanyang budi. Nung pinatay niya ang kanyang kapatid, nagtatago na siya eh. Di ba? Nagtatago siya. At hinanap siya ng Panginoon. Sinundan siya, Cain, nasaan yung kapatid mo? Okay? Sabi ni Cain, bakit? Ako po bang tagapagbantay sa aking kapatid? Nagsinungaling pa siya. Pumatay na siya, nagsinungaling pa siya. Yung mainggit ka rin sa, yung pagkainggit din niya sa kanyang kapatid, ang galit niya. So nilabag niya yung 6 commandments, huwag kang pamatay. Yung galit pa lang, hindi pa niya napatay, lumabag na siya. Next, nainggit siya.
Sa 10th commandment po, huwag kang mainggit sa pag-aari ng iba. O nainggit siya, nilabag niya yung 10th commandment. At pinatay niya, 6th commandment. Then, sabi ng Diyos, saan ang kapatid mo? Sabi niya, hindi ko alam. Bakit tagapagbantay ba ako sa aking kapatid? Nilabag niya yung 9th commandment. Yeah? Nilabag niya yung 9th commandment. And sabi ni James, pag nilabag mo yung isa, nilabag mo na lahat. Nilabag mo lahat. Pag nilabag mo lang yung isang commandment, nilabag mo na lahat. Kaya, naintindihan ko yung punto ng ibang yung mga kaibigan ko. Ayaw nilang ituro po yung 10 Commandments. Ayaw nilang tanggapin yung 10 Commandments. Kasi sa kanilang ikaisipan, pag sinunod mo yung 10 Commandments daw, pag nilabag mo yung isa, nilabag mo na lahat. Kaya ayaw na nila ng 10 Commandments. Parang natatawa ako na nakakalungkot na isipin. Parang ako natatawa ako na lang ako. Bakit ayaw nila ng 10 Commandments? Ano ba ang masama doon sa 10 Commandments ng Diyos? Kasi daw, ang 10 Commandments, pag sundin mo, pag nakalabag ka sa isa, nakalabag mo na lahat. Kaya wag na lang. O di mas lalo, ayaw na nating pansinin yung 10 Commandments, di mas lalong lumaki na ng lumaki yung kasalanan natin. No? Kaya yan po mga kaibigan. Kaya ako po hindi naniniwala na sa Garden of Eden, wala pang kautusan ng Diyos. Meron na. Hindi lang nga nakasulat sa bato. Dahil kung walang kautusan doon, sana hindi rin nagkasala si Adam and Eve. Di ba? Kung walang kautusan doon. Pero bakit nagkasala? Sabi nga ni Apostol Pablo, ano sabi dito? Romans chapter 5 verse 14. Sabi ni Apostol Pablo, tingnan niyo po mga kapatid ha. Romans 5. Okay. 5:14. Sabi po dito. Sabi niya, nevertheless, death reigned from Adam to Moses. Ano yan? Okay, sa 5, ano muna tayo? 12. Sa verse 12 pala po, no? 5:12, sabi niya, wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Ilang tao po ang dahilan ng kasalanan na kumalat yung kasalanan sa buong mundo? Sa kasalanan lang po ng isang tao. Sino yun? Verse 14. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned after the similitude of Adam's transgression, who is the figure of him that was to come. Okay. So, ang kasalanan po ay nagmula po kay Adam. Bakit nagkaroon ng kasalanan si Adam kung sa Eden walang kautusan? Di ba? So, yan lang po ang isipin po natin. Hanapan niyo po ako ng written 10 commandments sa Garden of Eden, wala tayong maipakita. Pero yung principle of the 10 commandments, the principle of the law of God, nandoon na po sa Garden of Eden. Maging yung ika-4 na utos po, yung Sabat, nandoon na din sa Garden of Eden. No? Wala pa pong kasalanan. Hindi pa nagkasala si Adam and Eve. Now, ito na po yung katotohanan. Ito na yung katotohanan mga kapatid. Nung nagkasala si Adam and Eve, tingnan nyo po, balik ko po doon sa ang Diyos ay perfect. Ang kautusan ay perfect. Ang tao ay perfect. So, level. Now, nung ang tao po ay sumuway na sa utos ng Diyos, so ano na ang nangyari sa perfection ng tao? Ano na po ang nangyari? Sa kalagayan po ng tao, diyan na po ang tao po bumaba. Nahulog po ang tao sa kanyang mataas na spiritual standing position, no? Ang tao po ay nahulog sa kasalanan. Yan po yung time na ang tao po ay naging makasalanan. Now,
Dahil ang bumaba na po ang katuwiran po ng tao, bumaba na po ang kabanalan ng tao, ang kautusan ng Diyos nanatili, ang kabanalan ng Diyos nanatili. Pero yung kabanalan ng tao bumaba. Dahil siya na po, ay naging makasalanan. Ito na po yung tao ngayon sa ilalim. Ang Diyos nasa taas, ang kautusan nasa taas. Now, ang tao nasa baba. And that's the time. Kaya sana makita nyo po ito mga kaibigan. At sa lahat ng ating mga kaibigan po na mga Christian sa buong mundo, naway makita nyo po ito. Itong realidad na to. Diyan po yung time na ang tao po ay naging under the law. Nung ang tao po ay sumuway na sa batas ng Diyos. Naging under the law na po tayo. Kasi ang level po ng kabanalan ng kautusan na natili yan, hindi yan nasira. Dahil ang utos nga po ng Diyos, the law of the Lord is perfect. So, perfect pa rin po ang Diyos, perfect ang kautusan, pero ang tao po is naging unperfect. No? Naging makasalanan na po siya. Kaya ito po, tingnan nyo po, yung level po ng kabanalan ng tao ay nawala na. Kaya yun yung time na we are called under the law. Ito yung hindi nakikita po ng mga kaibigan nating Christian ngayon. Sabi nung nakausap ko na nag-aaral din siya na maging pastor. Nung isang araw po, last week. Nagbiyahe kami from Davao to Pulumulok, South Cotabato. Habang nagbabiyahe kami, ang sarap ng usapan namin. Sabi niya, Pastor, ano po bang ibig sabihin yung sabi nila na we are under the law? Ano po, sa pagkaintindi nyo? In-explain ko po sa kanya. Sabi niya, oo nga, ano? Yung under the law pala, yung mga tao na hindi sumusunod sa kautusan ng Diyos. Yung hindi sumasang-ayon sa kabanalan ng kautusan. Yung mga ayaw magpasakop sa kautusan ng Diyos, sila yung mga tao na under the law. Like what Adam and Eve experienced during their downfall. Nung sila po ay bumagsak. Sila po ay no longer in level with the righteousness of the law. Dahil nagkasala na po sila. Bumaba po ang kanilang spiritual condition. Kaya ang condition po ng tao, naging makasalanan. No? Kaya yan po. We are now under the law. Okay? Kaya, kung wala pa po tayo kay Jesus, my dear friends, kung wala pa tayo sa Panginoon, hindi pa tayo naka-experience ng salvation by faith, no? Through the grace of God, we are still under the law. Dahil we are already condemned by the law of God. No? Kaya ito po yung ating kalagayan po before we know the light. Before we have accepted the light, this is our real condition. No? Ito po yung ating kalagayan. We are under the law. Now, bakit kailangan natin po ng salvation? Because of this situation. Dahil po sa situation na to, na nasa ilalim tayo ng kautusan, dahil kung mananatili po tayo sa kalagayang ito, mga kaibigan, anong mangyayari po sa atin in the near future? Pagdating po ng panahon, anong mangyayari sa atin? Saan tayo patutungo? Sa langit ba o sa impyerno? Kung mananatili po tayo sa kalagayan na to, sa ilalim po ng kautusan, wala pong magliligtas po sa atin sa hatol na ito ng kautusan o ng kasalanan, ano ang mangyayari po sa atin? Saan tayo pupulutin ngayon? Sigurado, ang destinasyon natin doon po sa walang hanggang kapahamakan. Ito. Now, kung pamamayaan po tayo ng Diyos sa kalagayang ito, what would happen to us? Ano po ang mangyayari po sa atin? Mapapahamak po tayo pagdating po ng panahon, pag walang solusyon na gagawin po ang ating Panginoong Diyos. No? Kaya kung papabayaan tayo ng ating Panginoon, kaya magpasalamat tayo mga kaibigan, sapagkat ang Diyos, dahil sa kanyang pagmamahal, gumawa po siya ng plano ng kaligtasan.
Sa tingin niyo po, kailan kaya naporma ang plano ng kaligtasan? Kailan kaya naporma ng Diyos? Kailan kaya inihanda ng Diyos? Naisip lang kaya ng Diyos ang plano ng kaligtasan nung pagkatapos po na nagkasala ng tao, sa panahon na ginawa niya na ang tao, o sa hindi pa niya nagawa ang tao, may nakaredy na po ang Diyos na plano ng kaligtasan. No? Tingnan natin po ang banal na kasulatan. 1 Peter chapter 1. 1 Peter chapter 1 verse 18. For as much as ye know that ye were not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot. 20. Whom verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last days for you. See, kailan po na-form ng ating Panginoon ang plano ng kaligtasan? That is before the foundation of the world. Ibig sabihin po, bago pa itinatag ang sanlibutan, ang Panginoon may naka-ready na plano po ng kaligtasan. Naka-ready na po. Bago pa nahulog ang tao, may concrete plan of man's redemption na po, na inihanda po ang ating Panginoong Diyos. Bakit kaya naihanda na ng Panginoon? Because He is the God who sees the end from the beginning. Alam niya po yung katapusan mula sa simula. Kaya dahil alam na po ng Diyos, He saw it. No? Nakita na po yan ng ating Panginoon na ganyan talaga mangyari. Kaya bago pa nangyari, naghanda na po siya ng plano ng kaligtasan. No? Okay. So, balik po tayo doon sa ating kalagayan po. So now, ito yung kalagayan natin. Nasa ilalim tayo ang Diyos, ang kautusan nasa taas. Okay? Dahil hindi na tayo perfect. Hindi na tayo banal. So ano ngayon po ang solution na ibinigay po ng Diyos o inilaan po ng ating Panginoong Diyos para po sa tao, para siya po ay maligtas mula po sa kalagayang ito, no? Na condemn. Okay? So ano ang kailangang gawin ngayon ng tao para siya po ay maligtas? Ito yung tanong kanina ng mga tao kay Apostol Pablo, what must we do in order to be saved? So ano ang kailangan ko? Ang tanong ngayon ng tao, kailangan itanong ng tao, yung tao na nasa ilalim ng kautusan, ano ang kailangan kong gawin upang ako ay maligtas? Yan ang napakagandang tanong. No? So, ano naman ngayon ang ginawa po ng Diyos? Ano po ang ginawa ng ating Panginoon upang masolusyonan po ang problema ng tao sa pagiging under the law? Under the condemnation of the law. So, ano ang nakita po ng Diyos na solusyon? Ano ang kanyang binigay po na solusyon para sa problemang ito ng kasalanan? Okay. Yan po ang bigyan natin po ng sagot sa magitan po ng salita ng ating Panginoong Diyos. Okay. Ano po ang solusyon na ginawa ng ating Panginoon para mabigyan po ng solusyon ang tao na nasa ilalim ng condemnation of the law? John chapter 3 verse 16. Tingnan natin po. 16 and 17. Okay. John chapter 3 verse 16 and 17. Sabi po dito, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have an everlasting life. 17. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. 18. He that believeth not on Him is not
He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Praise the Lord for these wonderful verses in the Bible. No? So, gayon na lamang daw po ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya, ito po yung solusyon na ginawa po ng ating Panginoon Diyos. Kailangan po niyang mag-sacrifice. Kailangan ng Ama na magsakripisyo. No, kailangan niya isacrifice ang kanyang bugtong na anak. Ang tanging kaligayahan po ng buong kalangitan, kailangan isacrifice ng Ama na ibigay sa sanlibutan na hindi nagmahal sa Kanya. Ibigay sa sanlibutan na nasa ilalim ng condemnation of the law. Para ang sinumang tao dito po sa mundong ito na nahulog sa kasalanan na maniwala sa solusyon na ibinigay po ng Diyos. And that is believing in the Lord Jesus. Maniwala at tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo bilang kanilang tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay, sabi po dito, ay hindi mapapahamak. No? Anong kapahamakan yun ang tinuturo ng John 3:16? Yung kapahamakan doon po sa dagat-dagatang apoy. No? Yung ikalawang kamatayan. Yung sa apoy po yan, sa impyerno. Hindi tayo mapapahamak pag tayo po ay naniwala sa ating Panginoong Hesus. Excuse me po. Hindi tayo mapapahamak. Mapapahamak saan? Doon po sa ikalawang kamatayan, doon sa impyerno. Na kundi, sabi dito, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. What a precious gift, a precious promises from God. Na ang sino mang maniwala kay Jesucristo ay hindi po mapapahamak. No? Hindi daw po ipinadala ng Diyos ang kanyang anak sa sanlibutan upang ikondina ang sanlibutan, kundi ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan ni Jesus. No? Through Jesus, the world might have salvation. No? Sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang siyang maniniwala ay hindi daw po na-condemn. No? Ang he that believeth on him is not condemned. Ang sino mang maniniwala sa kanya ay hindi po kinokondina ng Diyos. Ngunit ang sino mang hindi naniniwala ay kinokondem ng ating Panginoon. Hinahatulan po ng Diyos sapagkat siya ay hindi naniwala sa begotten Son of God. Kaya yan po mga kapatid. Pag hindi po tayo naniwala sa ating Panginoong Jesucristo, no? We are under the condemnation of God. So now, ano ang kailangan gawin ng anak ng Diyos upang ang sanlibutan po ay maligtas sa pamamagitan niya? Diba? Ayon po sa prophecy, ito po ang sinabi po ni Isaiah. Isaiah 53. Okay, tingnan niyo po ang hula. Tingnan natin kung paano po ito nangyari. No, 53 verse 3, 4, 5, 6, 7. Tingnan natin po mga kaibigan, mga kapatid. He is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief, and we hid as it were our faces from him, and he was despised, and we esteemed him not. Ito po yung prophecy about the suffering of Jesus. Okay, verse 4. Surely he hath borne our griefs, carried our sorrows, yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripe we are healed.
We all, like sheep, have gone astray. We have turned away everyone to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Kaya si Jesucristo po hinamak, si Jesucristo ay hinampas, si Jesucristo ay binugbog, si Jesucristo ay tinanggihan. Siya po ay naghirap, nagtiis. Pero, para po kanino yon? Para po sa atin. Kaya po mga kaibigan, anong kailangan gawin ni Jesus para matupad po ang plano ng kaligtasan? Kailangan niyang ring magsakripisyo. Kailangan niyang ibigay ang kanyang buhay alang-alang sa sangkatauhan na nahulog po sa kasalanan. Kailangan po niyang maghirap, kailangan niyang mamatay para mabayaran po natin yung utang po natin. Itong kautusan po ng Diyos na banal, ang tao nasa ilalim na ng kautusan, para mabayaran po yung utang po ng tao sa kautusan po ng Diyos. Dahil ang kautusan po, kung ano yung sa mga nagkasala po, kailangan po required po na ibigay yung buhay niya. Ang kabayaran po ng kasalanan ay buhay po. At tanging makapagbayad po ang makapag-satisfy sa hinihiling po ng kautusan na kabanalan, righteousness, ang makapagbibigay lamang po niyan ay walang iba kundi siya na kapantay ng Diyos. Siya na iisa sa Diyos. Siya na meron pong connection sa Diyos. And kalibil po sa Diyos sa kabanalan. At yan ay walang iba kundi ang ating dakilang tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo. Siya lamang po ang pwedeng magligtas sa tao sa ilalim ng condemnation o ano. Kaya si Jesus po ay naghirap, si Jesus po ay namatay doon sa cross. Mas pinili pa po ni Jesus na mamatay kaysa mag-enjoy siya doon sa heaven samantalang ang sanlibutan napapahamak. Mas pinili niyang iwan po ang langit. Mas pinili po yan. Alam kaya ni Jesucristo na maghihirap siya? Yes, alam niya. Alam po ni Jesucristo. No? Kaya, nagsakripisyo siya, ibinigay yung buhay niya, alang-alang po sa kaligtasan ng mundo. Upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya yung kamatayan ni Jesucristo po mga kaibigan, doon po sa cross ng Kalbaryo, sa garden of sa Golgotha, no? Sa Calvary po, yun po ang nagsilbing tulay upang ang tao po ay makaahon mula po sa kakabulukan na kalagayan, mula po sa kanyang kalagayan bilang makasalanan, magkaroon po siya ng tulay. Ito yung aabutin niyang kabanalan, ang tao nandito sa baba. So, naging tulay po dyan. No? Ito po ang nagsilbing tulay sa atin upang tayo po ay makaakyat. Doon po, makabalik doon sa dating kalagayan po ng tao na banal. Sa magitan lamang po ni Jesucristo, tayo po ay maibalik doon sa dati nating kalagayan na level po sa kautusan. Kaya kung ikaw, ako mga kaibigan, ay nasa kay Kristo na, once na tinanggap na po natin si Jesucristo sa ating buhay, we are restored. Doon po sa level na yon ng kautusan. Kaya yun ang sabi ni Apostol Pablo sa Galatians po, na we are no longer under the law. Kapag tayo po ay na kay Kristo na, hindi na po tayo kailanman ilalim pa ng kautusan. Hindi na. Dahil nandyan na tayo kay Kristo, sa magitan ni Jesucristo, tayo po ay na-restored doon po sa dati nating kalagayan na in level with the perfection of God's law. Through Jesus, pwede tayong maging banal sa magitan po ni Jesucristo. Dahil ang Diyos po, patatawaran tayo
sa lahat po ng ating mga kasalanan. Lilinisin tayo ng Panginoon. Kaya sabi po ni Jesucristo sa Matthew 5 verse 10, "Be therefore perfect, even as your Father in heaven is perfect." Be therefore perfect, even as your Father in heaven is perfect. Kayo yung mga pakasakdal. So, paano natin maaabot yung kasakdalan na yun, mga kaibigan at mga kapatid? It is only through the grace of God, through the blessings of the sacrifice of Jesus, through the power of the blood of Christ, the blood of the Lamb of God, we can be restored to our former position. No? Mai-restored lamang tayo through the power of the gospel. No? Through the power of the gospel. Kaya tandaan natin po, mga kaibigan, ang pinaka-aim po ng plan, pinaka-main plan, pinaka-aim ng plan of redemption is a plan of restoration. Sana maintindihan, makita natin yun at maintindihan natin. Na ang pinaka-main aim of the plan of redemption is total restoration. Ano ba? Dito tayo galing. Napunta tayo dito sa kasalanan through the power of the gospel. Dahil po sa plano po ng Diyos sa kaligtasan ng tao, maibabalik po tayo kung saan tayo nanggaling. No? Mai-restored po tayo. Okay, so much for that. Next Sunday po, ito po ang ating itutuloy po na topic, mga kaibigan at mga kapatid. Itutuloy po natin ang ating napakagandang topic tungkol po sa plano ng kaligtasan. So part 1 pa ito ang ating pag-uusapan. Next Sunday po, no? Maybe nasa Bohol pa po ako niyan. Yan po ang itatakil po natin sa ating next na pag-aaral sa salita po ng ating Panginoon. Kung meron po kayong mga kaibigan po, pwede nyo pong i-invite. No, next na makinig po, next Sunday po. Mas lalong lalalim po yung ating pag-aaral sa salita ng ating Panginoon about the plan of redemption, which is the plan of restoration. Ano yung mga i-restored po ng ating Panginoon? Madadaanan po natin yan lahat. And marami pa tayong pag-uusapan po tungkol po sa topic na ito. No? Kaya abangan nyo po yan next Sunday. At kung kayo man po ay meron pong mga katanungan tungkol po sa ating na-take up po ngayong gabi, pwede po nyong ipaabot ang inyong pong mga katanungan, no? Online, no? Diyan, ilagay nyo lang po dyan sa ating comment section box ang inyong pong mga katanungan, mga kaibigan. Okay? So, ang ating oras po ay malapit na po tayong matapos, mga kaibigan, at before po tayo magtapos po sa ating programa, okay? Handugan ko po kayo ng isa pang awit sa ating pong pagtatapos. Saan ka nabubuhay, mahal na kaibigan, upang maglingkod sa Diyos lamang? Saan ka patutungo, sa langit o impyerno? Isipin mo ito, kaibigan ko. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ika'y maging tao, mahal na kaibigan, upang maglingkod sa Diyos lamang. Hanapin mong daan patungo sa kaligtasan, makanta ng buhay na walang hanggan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang
wakas, kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Magpasya ka ngayon habang may panahon, alinlangan mo ngayon pawiin mo. Tanggapin mo si Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng buhay mo. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Okay? Sana ay muni-munihin po natin ang mensahe po ng awit. Isa pong mga katanungan po para sa atin. Para pag muni-munihin po natin na ang kaligtasan po natin ay nasa Diyos lamang. Bago po sa ating closing prayer, nais ko pong pasalamatan ng lahat po ng ating mga viewers. Thank you so much po sa inyong panonood ng ating programa. Thank you so much. Sabi po ni Hil Sagit Volante, magandang gabi po sa lahat. Thank you so much din, Brother Hill, thank you so much for watching our live program. And kay Arlie Volante din po, no, ng Luzon, thank you so much sa inyo pong panonood. At naway pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos. Salamat din po sa ating butihing kapatid at kaibigan Ian J. Villarmia Palar. Thank you so much for watching. Sabi po niya, good evening, Pastor. Thank you so much. No? And naway pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Kung ako ang kukumustahin mo, Brother Ian, sa awa ng ating Panginoon, mabuti po. No? Pagpalain ka rin sana ng ating Panginoon. Sana magkaroon tayo ng time na magkita din tayo para magkaroon tayo ng masayang pag-uusap, no? Tungkol po sa kakasaysayan ng bayan po ng Diyos at gayon din po sa ating pong kaligtasan. Thank you so much sa iyong pangungumusta, Ian J. And ikaw din ay kumusta na rin, no? Naway nasa mabuti kang kalagayan. Okay, nasaan ka man ngayon? Pinanood ko yung live mo nung nakaraang Sabado yata yun, pinanood ko kagabi. Okay din yung topic na pinag-aralan nyo, no? Tungkol sa pag-improve ng mga talents, no? Paano pag-invest ng mga talents na binigay ng Diyos. Thank you so much, no, for sharing that wonderful topic. And sabi po ni Scara Terry, nice message, Pastor, very clear. Thank you po and God bless. Maraming salamat po, no? Sister Terry Escara. Regards po sa mga pamangkin nyo, no? Salamat sa inyo pong panonood at sa lahat po ng mga nanood at sa mga manonood pa lang, no? Ako naunawaan ko po yung iba na gusto pong manood pero wala silang time ngayon. Pero anyway, mapapanood nyo pa rin po ang ating programa, no? Ilalive ko rin, ipopost ko rin ito sa YouTube. Pwede nyo pong mapanood po. I-live po sa YouTube. Okay? So, mapapanood nyo rin po ito ang ating programa, ang Tinig ng Totoong Reformasyon. At pinasalamatan ko rin po ang lahat ng ating mga listeners, mga soking tagapakinig doon po sa Davao de Oro, sa Maragosan, Davao de Oro. Maraming salamat po sa inyo pong pakikinig at patuloy nyo pong pagsubaybay sa atin pong programa dito po sa Bob Radio FM 98.9, no? Ang Tinig ng Totoong Reformasyon. Kung meron man kayong mga katanungan po, ipaabot nyo lang inyong mga katanungan doon po sa mga cellphone number po natin. Okay, at sa atin pong pagtatapos, tayo po ay manalangin. Ama po namin na nasa langit po kayo, maraming salamat po sa inyo pong mga kabutihan na pinagkaloob po sa amin. Salamat po sa programa
ng Tinig ng Totoong Reformasyon live po dito sa Back to the Old Paths. Thank you so much po Panginoon sa napakagandang topic po namin sa health topic at ganyan po sa plano po ng kaligtasan na inyo pong pinorma upang ang tao po ay magkaroon ng kaligtasan. Salamat po Diyos sa inyong dakilang pag-ibig. Nanaway makita po ito ng bawat isa sa amin at makita din po namin ang katotohanan na kung kami ay wala kay Hesukristo, kami po ay nasa ilalim po ng kautusan. At kung kami noon po ay na kay Kristo na, wala na po kami sa ilalim o hatol ng kasalanan sapagkat kami ay inyo na pong pinatawad at pinalaya niya po sa pamamagitan ng kamatayan po ng inyong bugtong na anak. Pagpalain niyo po lahat ng mga listeners po sa Bob Radio. Ibigay niyo po ang kanilang mga pangailangan po sa araw-araw. Bigyan po sila ng mabuting kalusugan, bigyan po sila ng kapayapaan, at higit sa lahat, bigyan po sila ng pang-uunawa, at bigyan din po sila ng interest na makinig sila, Panginoon, every Sunday. At pagpalain niyo rin po lahat ng aking mga viewers sa Facebook, kasama ng kanilang mga pamilya. Bigyan niyo rin po sila ng magandang kalusugan, Panginoon. Ibigay po ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw. Tulungan din po ang mga may problema na magkaroon po ng solusyon ng kanilang mga problema sa buhay. Tulungan po kaming lahat na lumago sa aming pananampalataya. Tulungan po kami na magkaroon ng magandang kalusugan upang kami po ay masaya na makapaglingkod po sa inyo. At marami pang mga bagay na hindi pa namin mabigkas ng aming mga labing, ngunit nalalaman niyo po ang lahat. Purihin po kayo at sambahin po ang inyong pangalan. Samayin niyo po ang kapurihan ngayon at magpakailanman. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, purihin po ang ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po at ako po ay magpapaalam na. At hanggang sa muli nating pagkikita next Sunday po, magsama-sama tayo ulit dito po sa ating programa, ang Tinig ng Totoong Reformasyon. May the Lord bless each one of us. This is my wish and prayer in the name of Jesus. Amen.